Pangsanlibutang ulat. Hindi ako kailanman binitiwan ng Diyos. February 7, Fiji, Sarah. Ako si Sarah at ako'y mula sa magagandang isla ng Fiji. Ako'y second-year education student sa Fulton Adventist University College. Ang aking paglalakbay patungo rito ay hindi naging madali. Narito ang aking kwento. Lumaki ako sa isang broken family. Bata pa lamang ako ay kinailangan ko ng alagaan ng aking sarili. Wala akong masasandalan. Walang sino mang tutulong sa akin. Ang buhay ay parang isang laban na kailangan kong harapin ng mag-isa. Noong ako'y nasa high school, nalulung ako sa alak at paninigarilyo. Ito ang naging takasan ko. Ang tanging aliw na alam ko. Paulit-ulit ang naging takbo ng aking buhay linggo-linggo. Trabaho, sahod, at ubusin ng pera sa mga bagay na lalo lamang sumisira sa akin. Naipit ako sa isang siklong tila imposibleng takasan. Ang una kong wake-up call ay nang ako'y huldapin habang lasing. Ngunit kahit iyon ay hindi pa rin nagpatigil sa akin. Patuloy pa rin akong bumalik sa parehong mapanirang mga gawain. Hanggang sa dumating ang aksidente sa sasakyan. Ang gabing iyon ang nagbago ng lahat. Maaari sana akong mamatay. Sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi basta swerte ang aking pagkaligtas. Ang aksidenteng iyon ay isang babala upang iligtas ako. Noong taong 2018, pumasok ako sa Fulton Adventist College upang mag-aral ng business. Ngunit hindi ko matanggap ang sa tingin ko'y kakaibang paniniwala ng mga Seventh-day Adventist. Nakikipagtalo pa ako sa aking mga guro. Sa huli ay tumakas ako. Akala ko mas masaya ako sa dati kong buhay. Ngunit pagkatapos ng aksidente, nalugmok ako sa depresyon. Linamon ako ng matinding pagkakasala. At sumagi din sa isipan ko ang magpakamatay. Gayunman, kahit sa gitna ng dilim, may munting tinig pa ring bumubulong sa akin. Magiging okay ka rin. Hindi ko noon iyon alam, ngunit ngayon ay naniniwala akong iyon ay ang Holy Spirit. Hindi ako nagbabasa ng Biblia at hindi rin nagsisimba, ngunit hindi ako tumigil sa panalangin. Ang panalangin na lamang ang natitira sa akin. Ito ang tanging paniniwalang dala mula pagkabata, na nakikinig ang Diyos. Ang aking tiyahin at tiyuhin na parehong Adventist ay palaging sinusubukang ipakita sa akin ang liwanag ng Diyos. Noong bata pa ako, inaanyayahan nila kami sa lumang campus ng Fulton Adventist College tuwing bakasyon. Hindi nila kami pinilit. Banayad lamang ang kanilang paghihimok na tuklasin ang salita ng Diyos para sa aming sarili. Sa aking pagbabalik tanaw, malaki ang naging bahagi nila sa aking paglalakbay. Sila ang nagtanim ng binhi. Sa umpisa, tumanggi ako. Matigas ang aking puso. Tinatawag pa nga ako ng ibang anti-Adventist. Naalala kong sinabi ko, saan sa Biblia nakasulat na Sabado ang Sabat? Hindi ko yun matanggap. Ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng mga Bible studies, nagsimulang luminaw ang lahat. Isang araw, may isang pastor na nagtanong, may alam ka ba tungkol sa ikalawang pagparito ni Jesus? Nayanig ako ng tanong na yun. Iyon ang punto ng pagbabago. Doon nagsimula kong makita ang lahat sa ibang paraan. Ang pagbabalik ko sa Fulton College ay isang himalang tunay. Wala akong plano, walang pera, at walang ideya kung paano ko babayaran ang aking matrikula. Ang tanging sinabi ko lamang ay, Lord, gusto ko pong bumalik sa pag-aaral. Isang araw bago ako bumalik, inialok ng aking kapatid na babae at ng kanyang asawa na silang magbabayad ng aking tuition. Sinabi nila, hindi mo na yan babayaran, gusto lang naming matulungan na magpasimula kang muli. Tunay na ang Diyos ang nagbukas ng pintuan sa aking buhay. Sa paglipas ng panahon, tinustusan ng Diyos ang aking pag-aaral, binigyan ako ng mga pagkakataong manguna, at nagdala siya ng mga tao sa aking buhay na gumabay sa akin patungo sa katotohanan. At ang pinakamalaking himala, ako'y nabautismohan. Pinili kong sundan ng Diyos, hindi dahil may pumilit sa akin,
kundi dahil natagpuan ko ang katotohanan para sa aking sarili. Hindi ito naging madali. Ang buhay espiritual ay minsan mas mahirap pa sa buhay na iniwan ko. Ngunit sulit ito. Dati, akala ko ang mundo ang makakapagbigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit ngayon, alam kong Diyos lamang ang makakatugon sa pinakamalalim na pangangailangan ng puso. Ngayon, mas nagbabasa na ako ng Biblia kaysa dati. Mas siniseryoso ko ang pananalangin at sinisikap kong ibahagi ang aking kwento sa ibang estudyante, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa pag-ibig ng Diyos. Ang Fulton Adventist College ay higit pa sa isang paaralan. Ito ay isang lugar kung saan ang mga estudyanteng tulad ko ay nakakasumpong ng katotohanan, kagalingan at layunin. Dito, hindi lamang kami naghahanda para sa hanap buhay, kundi para sa kawalang hanggan. Kung may isang mensahe na nais kong ibahagi, ito yun. Huwag kayong susuko sa Diyos. Kahit ikaw ay madapa o maligaw ng landas, bumangon ka. Patuloy kang lumakad sa direksyon na nais ng Diyos para sa iyo. Tunay na hindi niya ako sinukuan, at sigurado akong hindi ka rin niya susukuan. Ang bahagi ng 13th Sabbath Offering noong 4th quarter ng taong 2009 ang tumulong sa pagpapatayo ng bagong campus ng Fulton Adventist University College. Maraming salamat sa inyong 13th Sabbath Offering sa quarter na ito, na susuporta sa mga proyekto para sa kalusugan ng mga bata sa Solomon Islands at Vanuatu. Maraming salamat po sa inyong masaganang pagbibigay.